Alam nyo ba po ang mga warning signs na sobra na tayong stress? Minsan kasi hindi natin napapansin pero magugulat kayo. Itong 11 warning signs, pag naramdaman nyo to, most likely na stress na kayo. Tingnan natin isa-isa. Yan. Number 1, headache. Okay? May mga pag-aaral, basta nagkaroon na isang stressful event, nagkakaroon ng headache in 45% of cases. So, yung mga nagko-consult, masakit ang ulo, itanong agad, ano yung stress. Tsaka usually yung headache nandito sa may ulo, sa may batok, at sa may shoulders. Ito yung tinatamaan ng stress. Tsaka dumidiretso tong cervical spine yan, tumitigas yan. Yan ang ganyang klase yung headache ng galing sa stress. Number 2, ito ginagawa ko. Pag feeling nyo na stress kayo, meron kayo kausap o parang kinakabahan na kayo, kapain nyo yung heart rate nyo, yung heartbeat. Pwede kapain dito sa pulso, dito sa may thumb. Pwede kapain dito sa leeg. Pero pag sa leeg, isa lang, kaliwa o kanan, di pwede sabay. So pag kinapa mo, mararamdaman mo yung heartbeat mo. Okay? Normally, ang heartbeat dapat regular. Ano lang isang pulso, pulse. Yan, isang pulse lang yan, ganyan, mabagal. Pag nai-stress ka, mapapansin mo, malakas yung pulso. So, dapat habang relax kayo, kapain mo na yung pulso mo para alam mo, ito normal pulso ko. Mabagal at regular. Pag nakita mong malakas na yung pulso mo, na-stress ka na nun. Lalo na pag na-feel mo na ito ang regular heartbeat, yan yung pulso regular. Ito, tumatalon, humihinto. So, pag tumatalon, naghihinto na siya, ibig sabihin na, stress ka na. Pwede nagloloko na yung puso. Ito ang normal heart rate. Actually, normal heart rate, 60 to 90 by age yan, mas tumatanda, mas tumataas yung heart rate konti. Pero dapat ang heart rate mo mga ganyan, 70 to 80, ganun lang. O mas mababa pa. Pag lampas 80, abot ng 90, hindi na po maganda. Medyo hindi na kondisyon yung puso natin. Tapos pag itong second sign, ito lang ginagawa ko. Mararamdaman mo yan sobrang stress, mag-iiba siya. Yung maha-high blood ka, ganun din, malakas din kung maha-high blood ka. Yung nagkakasakit, may lagnat, mapapansin mo, nako, may trangkaso ako, bumibilis yung heart rate din. Ayan, mabilis heart rate, minsan nahihilo, pinapawisan, hinihingal, nahihilo. Sign niya ng abnormal yung heartbeat. So, dyan yung makakapa kung stress ka. Tapos, gagawin mo yung intervention. Yung mga mamaya, tuturo ko sa inyo, ipaparelax, hinga malalim, isip ng magandang lugar. Tapos, pag nakalma ka na, kapain mo ulit yung heart rate mo, babagal yan. Okay? Marami din cause ng mabilis na heartbeat, pwedeng thyroid, pwedeng high blood, o heart condition. Pero kung wala ka nun, stress yan. Malalaman mo yan. Number 3, sweating. Pinapawisan. Okay? Nakita nila yung mga may nervyos, di ba? Mas pinapawisan. Maramdaman mo yan, di ba? Kung may kausap ka, di ba? Magtataka ka, bakit biglang nagpapawis to? So, stress ka na nun. O yung paa mo pinapawisan, pero di mo namamalayan. Okay? Sa isip mo, pinipilit mo, hindi ako stress. Pero masakit na yung ulo mo Tapos pinapawisan ka na Tapos mabilis na heartbeat mo So, yung katawan mo, alam niya stress ka, pero pinipilit mo na iwala pa rin. Okay din yun. Ipilit mo i-positive yan. Itong mga sintomas to sa bata o sa matanda. Itong number 4, usually sa mga kabataan. Nakita nila yung mga teenagers na stress sa school, naglalabasan ng pimples. Lalo na daw yung mga lalaki, mas naglalabasan yung mga pimples. Pwede rin na stress ka, kapakan ng mukha mo, maraming bakterya, kaya nagkaka-pimples. Pero more stress hormone, more pimples kung bata. Kung may edad naman, iba naman, rashes, ganito. Ayan kakakamot yan Hindi mo napapansin, kamot ka ng kamot. Tapos hahawakan mo dapat yung kamay ng kaibigan mo. Lalo na natutulog, kamot ng kamot. Pagising mo, puro karas ka na. O ikaw pala nagkaras sa sarili mo. So, subconscious, alam ng utak mo, may kinakagalit, kinaka-stress ka. Yan. Okay?
Pag lumala yan, magiging neurodermatitis yan, mangingitim yan, magsusugat yan talagang papangit, dudugo pa yan. Oh, kita mo, dumugo na. Next ay chronic pain, number 5 symptom ng stress. Yung chronic pain, tulad na sinabi ko, usually ang stress area ito sa may batok. May pinoproblema dito, ayan o. Neck pain, yan. Ito, cervical spine straightening, dumidiretso. So, kailangan minamassage mo yan. So, kinokontra natin yung mga sintomas. O, pag headache, chronic pain, hanggang back pain, meron yan minamassage para ma-counter yung stress na physical sign to. Number 6, lagi nagkakasakit. Okay? Napansin mo ba't lagi nagkakasakit? Nagkakatrangkaso. Ibig sabihin, mahina immune system. Diba? Bakit? Nakita nila sa mga pag-aaral, basta mas stress, mas mabilis magkasakit. 70% more infection, respiratory infections. Mas matagal absent. Nadadagdagan ng stress. Number 7, walang energy, walang lakas. Okay? Laging pagod. Decrease energy level at syempre hindi rin makatulog. Okay? Symptom din yan ng stress. Number 8, ito medyo kakaiba. Walang gana sa sex. Okay? May mga pag-aaral to, tinetest nila, lalaki, babae, parang wala silang gana. Matagal sila ma-excited sa sex. Yan na nangyayari. Kasi yung isip nila nakabaling eh. Maraming psychological issues, kaya nawawala sila dito. Ibig sabihin, stress sila. Hindi relax yung utak nila. Okay? Number 9, very common to. Alam naman natin yung butterflies in your stomach, di ba? Bata o matanda, lalo na sa bata. Sa bata, marami pag stress sa school, either hindi makadumi o dumi ng dumi. Okay? Mga may irritable bowel syndrome, tulad ko may irritable bowel. Laging masakit ang tiyan, laging makabag ang tiyan, laging nagtatae, laging constipated. Yan, nagugulo. Minsan constipated, minsan nagtatae. Yan ang mga physical signs ng stress. Pinakita ko sa inyo, di ba? Number 9 na tayo. Kanina sinabi ko, may headache. Yan. May shoulder pain. May lump in the throat. O, parang meron sa lalamunan. Yan. Makulo ang tiyan. Back pain. O, minsan mabigat pa dibdib. O, hindi nagugutom o nagugutom. Yung muscles tumitigas. Kusang tumitigas yung likod. O, pati binti. O, kusang tumitigas. Pag naramdaman mo lahat yan, kailangan mag-relax ka na. Nasosobra ka na ng stress. Okay? Number 10, appetite changes. Either mas marami kinakain o walang gana kumain. Either or. Pero iba tumataba eh. Okay? At number 11, meron din mga psychological issues. Papunta na to sa depression eh. Yung pinag-usapan natin kanina, physical, di ba? Yung nararamdaman mo, masakit dito, palpitate, kinakapa mo. Pero meron ding psychological signs ng stress. Nalilito, makakalimutin, hindi makatrabaho, procrastinate, parang ayaw na magtrabaho, hindi makakonsentrate, nawawala lagi yung isip, sobrang pag-aalala, withdrawal from others, easily agitated, mabilis mainis, maasar, magalit. Ito pa, psychological sign ng stress ka. Walang confidence sa sarili. Feeling mo wala kang silbi. Yun ang psychological sign. Stress ka pala. Papunta na to sa depression. Yun na nangyayari. Ito pa. Ano ang stress? Ano ang anxiety? Stress, may nangyari sa buhay mo, meron kang stress, nalugi, may kaaway, stress yan. Pero ang anxiety, wala na yung stress mo. Tapos na yung problema mo, okay na, resolved na, pero kinakabhan ka pa rin. So yung anxiety, kinakabhan ka ng hindi mo alam bakit. Ibig sabihin, nag-a-anticipate ka, nako, baka may dagdag na problema, baka may mangyayari. Kahit wala ng stress, anxious ka na. Lagi ka ng panic. Okay? Nag-umpisa sa stress, tapos may tao, tuloy-tuloy na. Ito, may stressor siya. May bubuyog. Ito, wala naman nag-stress sa kanya, nervous pa rin siya. Okay?
Sabi nila, maraming paraan, di ba? Tinuturo sa inyo, deep breathing. Pagbabasa daw, malaking tulong eh, malibang ka. Siguro mga magazine na lang. Pag nare-relax ka, nagbabasa ka ng ibang bagay, bumabagal ang heart rate, iba na focus mo, nakaka-relax ka. Doc Lisa, focus mo, reading a book, makinig sa music, painting, magda-diary, healthy foods, okay? Mga healthy foods, dark chocolate, pa konti-konti, healthy habits, sapat na tulog, workout, meditation, malaking bagay, magre-relax ka lang sa isang magandang lugar, deep breathing, more oxygen, pakalmahin yung utak, at pag nagdi-deep breathing ka, babagal yung heart rate. Yung mga sintomas na sinabi ko, babalik rin natin. Yung mga palpitation, babawasan. Yung kabog, papabagalin yung heart rate. Yung sakit ng ulo, babawasan. Yung kulo ng tiyan, babawasan. Yung pawis ng kamay, yung irregular heartbeat, babawasan. Yan o, sit down, deep breathing. Ito, iba, mga vehicle maneuver to. Ito, pang fast heartbeat yan. Pero wala naman masama, relax. More healthy diet. Okay? Para hindi mahirapan yung katawan. Sapat na tulog at releasing stress. Okay? Sana po nakatulong to. 11 warning signs. Sulat nyo po, ilan ba dito sa 11 ang meron kayo. Kung meron kayo nito, sobra kayong stress at ito yung mga gagawin natin. Salamat po.